Hindi natin to hinahype masyado mga idol hindi naman powerhouse team ang Qatar, pero ayun nga, base sa ating title may mga similarities tayong napansin sa ginawa ng Gilas at ikukumpara natin dun sa Spurs noong panahon ni Tim Duncan. Just bear with me dito mga idol. Makikita kasi natin sila na ayan, pumipesa na si Junmar sa ilalim kontra sa 6'8 big man ng Qatar. Early offense to at 5 seconds pa nga lang po ang nababawa sa shot clock. And ito rin po ang dahilan kung bakit natin nasabing parang naging malas Spurs ang Gilas sa game na ito. Kasi naman, hindi naman gaanong kalakihan tong Qatar at may mga teenagers pa nga sila. So for sure, nagkakaroon talaga ng advantage si Junmar at ang iba pa nating mga manok. Finafront siya nung tao niya at kapag ganyang isa lang talaga ang tumatao kay Abay, wala, saray na siya sa ganyan. Parang ganito lang din kay Big Fundamental. Finofront ng defender niya, kaya sa opposite side kinuha yung pasa. Again dito, isa lang po ang tumatao kay Junmar at isang mabagal na half spin lang na iskora na naman niya. Walang resistance gaano mula sa kalaban, pero gusto pala nito na bigyan siya ng help. So syempre nag-adjust na nga po ang Qatar kasi nagreklamo na nga kanina yung main man ni Fajardo. Kaya kita na nga natin na tong 15-year-old player nila ay nandyan. Plus ito pang ang isa ay handa pang mag-help kung sakali man nalulubog pa si Junmar. So parang mala coach Leo Austria pa rin talaga yung opensa. Dahil sa ganyang pagkuha nga ng atensyon ni Abay nagkakaroon ng gaps. Na kung hindi nyo napagpaplanuhan, ganito yung mangyayari. Nagko-close out na yung original na tao ni Nusam pero may iba pa rin nag-close out. Ending may nalibre talaga. Ito na yung parang naging Spurs ang Gilas and all about attacking the close out talaga to and off the ball movement ng mga players. Tulad nga nito na dalawa yung nagko-close out kay Oftana. By this time kasi nakakadalawang tres na siya. So ayan, pinasa niya kay Nusam and may nagko-close out na naman. Dalawa ulit. Sabay kita mo rin talaga dito yung pagiging lead guard ni Scotty sa opensa ni Coach Tim kasi nandyan siya na nagkakat at hinihingi na yung bola sa gitna. Pero nung inatake na nga po ni Nusam ang close out, umalis siya doon. And ayan, by this time ay all out of whack na talaga ang depensa ng Qatar at parang kukuyugin pa nga nila si Junmar dito. Specifically itong si number 44 ng Qatar lahat na lang nilalapitan. At ito na naman si Scotty na kumakat. Nagkakaroon talaga ng energy ang bola kapag sineshare mo to. Panigurado wala to sa place ni Coach Tim. Nasa pakiramdaman na nga lang din talaga kaya nga both sina Scotty at JB ay halos sabay nag-cut. Buti na lang ay hindi naman sabay talaga at wasak na po yung depensa ng Qatar. Again, nagmukha talagang parang mga early 2010 Spurs ang Gilas dito dahil sa crisp passing at off-ball player movement. Literal na big weapon talaga si Junmar at dyan nila sinisimula ng opensa. Tulad kung paano rin ginamit dati si Tim Duncan sa Spurs. At ayan na naman, kahit na walang gaanong help defenders na lumapit kay Abay as in yung lumapit talaga, inilalagay naman nila ang sarili nila na makakakommit sila dyan kay Junmar kung kinakailangan. Kaya lumuluwag talaga ang depensa sa iba. Nagkaroon ulit ng gap doon sa tao ni Oftana kaya nag-close out na naman ito. And ayan, inikot na. Mamamatay na sana yung play pero hetong si Scotty ay nag-cut out of nowhere. So nag-collapse ang depensa sa kanya. Makikita natin ang same concept na yan dito sa Spurs na ibinibigay kay Big Fundamental ang bola sabay may cutter din na maaaring humigop ng iba pang mga defenders, leaving open yung wing shooters nila. At mapapansin natin dito na noong nakaikaway na yung bola, ibibigay niya to kay Danny Green sa corner. Pero nasa kanya pa lang to alam na nitong sina Corver at Horford na may extra pass na mangyayari. Ang bola ay mas mabilis talaga sa tao so late pa rin sila. Mala Spurs talaga ang ginawa nitong Gilas sa iba nilang mga ginawang sets. At itong mga naipakita natin ay sa first quarter pa lang. Mula kasi niyan tambakan na talaga at hindi na rin po nakahabol ang Qatar. I believe yung mga magagandang ball movement na nakita natin ay nakabase sa pakiramdam ng mga players sa court. Nagkakaamuyan sila noong mga oras na yan. Pero one thing is for sure, mahalagang offensive weapon nga talaga si Junmar.
At sa kanilang susunod na laro kontra Iran, baka mas mahirapan siya. Although gusto ko pa rin makita na gawin siyang focal point kasi makakapag-generate ka talaga ng mga ganitong klaseng good look sa kanya kasi nakakapagpakolap siya ng depensa. Kapag hindi naman yun umubra, pwede silang lumapit lagi kay JB. Props din kina Scotty dahil timely ang mga cuts nila para maging mas fluid ang opensa at walang tumayo-tayo. Ano yung masasabi niyo mga idol sa galawan nitong Gilas kontra Qatar? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section down below. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.